Magandang araw sa inyong lahat, especially sa mga OFW. So, ayan, kwentuhan muna tayo habang ako ay walang magawa at medyo pumunta ako dito sa isang lugar, isang puno na medyo madilim, at para i-share sa inyo yung ating mga karanasan sa buhay na hindi naman lahat kamalasan ang dumarating sa ating buhay. So, diretsoy na po natin yung ating topic. Abroad po ako 2018. So, dumating ako dito sa abroad, dito sa Middle East, dito sa Qatar. Isa po akong flower designer, florist, flower maker. Hindi naging madali sa akin ang hamon sa buhay ko, lalo na't paiba-iba yung panahon dito. Mayroong malamig, mayroong napakalamig, may mainit, may napakainit. So, nung una kong employer ay ang aking naging karanasan ay hindi naman pangit at hindi naman sobrang ganda. So, kumbaga sakto lang na nagkaroon ako ng experience. Tapos naglakas loob ako, lumipat ako sa ibang sa ibang company. At yun nga, sa kasamaan palad ay nagsirado na naman. Wala pang 1 year. So, ang ibinabahay ko lang sa inyo, hindi lahat na nag-a-abroad, yung point ko dito, hindi lahat na nag-a-abroad ay swerte. Kahit may dala kang isang sakong pera, hindi lahat na nag-a-abroad swerte at babalik kang panalo sa Pilipinas. So, sinishare ko lang yung aking experience. So, ayun nga, balik tayo dun sa trabaho ko. Pag-apply ko ng pangalawa kong employer, nagsarado naman after 9 months lang siguro. Hindi ko na tapos yung 1 year kasi binigyan ako ng letter na magsisirado na. So, ayun nga, after mga ilang months, nag-apply ako ng trabaho at ayun, bago ako makapasok dito sa aking trabaho ay nag-decision na ako para umuwi sa Pilipinas. Talagang decided na ako noon, bumalik sa bukid at magtanim, bumalik sa farming. So, yun na ang aking plano. Pero nagdasal pa rin ako. Sa likod ng aking pagdadasal, isang araw may tumawag sa akin na isang British accent. Oh, ayan, British. Parang isang British talaga siya eh. So, nagkita kami sa Marriott Hotel. Doon niya ako in-interview. So, yun nga, nagkaroon ako ng interview last year, 2023. So, ngayon, January 1, 1 year pa lamang. So, natanggap ako bilang isang florist na naman. So, hindi madali itong aking napasukan ngayon kasi makikita nyo naman sa aking video, lahat ng aming ginagawa is mga dambuhalang buke. Ang aming buke ay 200, 300, 250 hanggang malaki pa. So, ang ginagawa namin na bulaklak araw-araw is nasa 10,000 more or less. Ganong kadami ang aming ginagawa. Bago ako pumunta dito sa abroad, ang dinasal ko lang sa Panginoon, sabi ko, Lord, kahit matapos ko lang yung 2 taon na kontrata, makabili lang ako ng motor, masaya na ako. Mayroon na akong pang service sa Pilipinas. Pero ayun nga, hindi doon natapos ang kwento dito sa abroad. Nag-extend, maraming mga pagsubok, karoon din ako ng COVID. Yun, karoon ako ng virus. So, ayun, medyo stress talaga ako doon. So, sa likod ng aking pananalangin, talagang kahit ako'y medyo pasawa, hindi ko naman sabihin na perfecto akong tao. Aminin ko talaga, medyo may pagkapasaway ako, pero palagi po ako nagdadasal na ayun. At minsan na luluhan na lang ako, naiiyak na lang ako kasi hindi ko namamalayan yung dinadasal ko is binibigay sa akin ng Panginoon. Minsan nga pag stress ako is minsan pumupunta ako sa isang tabi, nakikinig ng mga Christian song, yung mga pang Christian music na minsan hindi ko namamalayan tumutulo na yung aking luha at ayun. Para natatanggal yung sa aking dibdib, tinik. At yun nga, napapalayo na tayo sa ating kwentuhan.
So ayun nga, nang umano ako dito sa Qatar, sa abroad, ang hiningi ko lang sa Panginoon, kahit matapos lang yung 2 kontrata ko, makabalik ako sa Pilipinas at magkaroon lang ng motor. Pero hindi doon nagtatapos. Ayun, nag-twist yung aking pangarap. Ang pangarap ko ay magkaroon ng multicab. So, alam mo yung multicab, yung minivan, yung gano'n ang pangarap ko. Kahit gano'n, sabi ko, masaya na ako, pwede na ako umuwi sa Pilipinas, meron na akong pang service kung magkakaroon man ako ng konting negosyo, sabi ko. Kasi kaming mga OFW, ang pangarap talaga namin magkaroon ng negosyo pag uwi sa Pilipinas. Kasi mahirap yung uwi tayo sa Pilipinas tapos walang negosyo, siyempre wala na naman. Back to zero. So ayun nga, hindi na naman yun natuloy. So palagi ako nagdadasal, Lord, sabi ko, kung hindi man ito para sa akin, ikaw na po ang bahala. At dumating yung time na sabi ng partner ko, yung ano na lang, yung sasakyan na totoo, yung yung Avanza. Yun, kinakabahan talaga ako, kinakabahan kasi hindi ko kaya. Pero yun, sabi ko nagdasal na naman ako. Ito ay totoong kwento ko at talagang galing sa aking puso. Nagdasal na naman ako. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Kung talagang ito ay para sa akin, ay sana ay ma-approve kami. Kung hindi ito para sa amin, tatanggapin ko kung hindi kami ma-approve sa aming application sa Toyota. So, ayun, mga ilang weeks, 2 weeks, 3 weeks, walang dumarating na tawag, walang tumatawag. Pati sa Pilipinas, walang tumatawag. So, yun nga, nang gabing yun, kasi napaisip ako, sabi ko, magbabayad ako ng buwan-buwan, is napakahirap. So, nasa almost 18,000 to 20,000 ang monthly. Napakahirap, sabi ko. Sabi ko, gusto ko na mag-withdraw sa pangarap. Hindi sa sa planong sa Toyota. Kasi ang plano namin kunin is yung Avanza 2024 model. So ayun, nang na mismo yung gabi na yon, nakapag-desisyon na kami, nag-usap kami ng aking partner, sabi ko, balik na lang tayo doon sa minivan. Yun na lang ang ating bilhin kasi para wala tayong problema. Yung 300,000 na pang down natin sa sa Avanza is ibili na lang natin ng cash na minivan. Pero ayun nga, yung aking dasal nga, balik tayo doon sa aking panalangin. Sabi ko, kung ito ay ma-approve, ibig sabihin ito yung sign na para sa akin. Tapos kung hindi ma-approve, ito po ay tatanggapin ko. Yun po ang sign na hindi talaga para sa amin pa yung magkaroon ng ganun. So maniwala kayo sa hindi, yung gabi na yon kami decision na magwi-withdraw na, papa-cancel na. Nag-chat na kami sa Pilipinas na hindi, wala na, cancel na. Tapos kinabukasan na umaga, ang talaga ang nangyari, tumawag yung agent, sabi niya walang tawag doon sa kila mami, sa bahay, sa side ng aking partner, sa side ng aking asawa, walang tawag na approve na. So minessage yung aking partner, sabi ng agent, approve na po kayo. So hinihintay na lang yung salapi na pang down at pwede nang mailabas yung sasakyan. Masikaso yung papel at saka mailabas. So yun nga. So ganun ang naging kwento ko dito sa aking karanasan sa aking pag-abroad. So sa awa ng Diyos, motor lang ang aking pangarap. Pero ngayon, ito na. Avanza yung binigay sa akin ni God. So kayo mga OFW, at kung nasaan man kayo sa mundo, ano ba ang iyong panalangin na mas mataas pa, mas malaki pa ang binigay ng Panginoon sa iyo? So ayun, sinare ko lang yung aking nararamdaman. Siyempre, punta ko dito sa ilalim ng puno ng kahoy, malayo sa mga tao. At siyempre gusto ko para ikwento din sa inyo. So ayun,
Maraming salamat pala sa pag-subscribe nyo sa akin. At sa mga magsusubscribe pa lang, subscribe nyo naman ako. So ayan, kwentuhan tayo. Mag-comment lang kayo kung mayroon kayong mga gustong ibahagi din. So hanggang sa muli, papagpatuloy po natin kung ano mangyayari sa ating Avanza. So thanks God. Maraming salamat. Ang pangarap kong motor ay naging Avanza. Maraming salamat, Panginoon. Nandiyan ka lagi sa aking likuran. Kahit ako'y medyo pasaway, talagang ramdam ko ang Panginoon. Ramdam ko na ginagabayan niya tayo. Maraming salamat sa lahat. So ayun lang. Good night sa inyong lahat. Kasi ako muna ay uuwi at galing ako sa trabaho. Umupo muna ako dito sa gilid upang mag-share sa inyo, makipagkwentuhan sa inyo para may labas yung aking damdamin. So ayan, good night sa inyo lahat. Magandang araw at mabuhay po kayong lahat.